Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak katang with evidence. Ako po, may isang taga-ICC na in-interview at nadulas sa kanyang bibig. May binulgar siyang sekreto na pwedeng makinutar kay BBM, na pwedeng mayroong sabuatan ang ICC at BBM administration. Nalantad na daw ito. Ano ba naman yan? Huwag tayong fake news ha, baka mali-mali ito. Pero makabibig, sa video ito, may interview kasi. At may inamin siya mga kabibig. Naku, at kanina lang, sa isang interview, mga kabibig ni Remulla, meron din siyang inamin mga kabibig. Naku, ano bang inamin ni Remulla, kabibig? Ito mga kabibig, na-shock lang ako sa statement. Ito, oh. Masahin ko kabibig ha. Ito na sa mga. Ito, oh. Remulla, ibinunyag ang mga nagplano sa pagsuko at paghatid kay former President Duterte sa ICC. Ito ay sa interview niya sa Bilyonaryo News Channel, ANC at Balita Ngayon. So ito ha, pakinggan muna natin itong video interview ng isang correspondence at in-interview ang isa sa mga nasa ano daw, na ICC. Ito na kabibig ha. Ito. Isa sa mga ICC na dulas sa interview. Kinig tayo. So what happens when he arrives, if indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague, what happens next? Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of safety procedures applied then, and then he'll be taken to the court, and in due course he'll be asked to plead to an indictment. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, I mean, your previous contributor, I think, mentioned it. Ano sabi niya, yung previous na problema ho namin kasi, sabi ho ng ICC, ano, ang problema ng nakaraan, ito ho yung problema ng ICC. Pakinggan nyo mabuti. Two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against that. Oh my goodness. Marcoses will provide evidences. Hindi namin ini-expect na magpo-provide ang Marcos administration ng mga ebidensya. Putik na yan. O. Ano pa ho, tapos sabihin ho ni Marcos, hindi kami nakialam sa investigasyon. Inamin na po mga kababayan, inamin na po nila na ang Marcos ang nag-provide ng mga ebidensya. Laka. O ayan no. O ano masasabi nyo ngayon? Iba ho ang sinasabi ng demonyong Marcos. Ayan o. Could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, I mean, your previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Nadulas na. Mismong ICC ho, mga kababayan, nadulas na. The two families were, ang hirap mag-islang the two families were, may gera, may gulo, peace pala, sabi niya. And Marcos administration provide the evidence. Grabe. Ay, salamat po kay Mamagin sa doon po, baka sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento, ayun. Your previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. No? Hindi namin, ano sabi niya? Ina-expect. Hindi namin inaasahan na maghahanda ng ebidensya si Marcos. Grabe. Tapos sabihin ni Marcos ngayon sa press conference niya, hindi kami nangialam. So ito, taga-ICC ho ito. Nako. Ang nagsasabi, ang sabi nila, ang nag-provide po ng ebidensya, ang Marcos. Ibig sabihin mga kababayan,
Anong klaseng pagkatao ho? Ito hong si Bongbong Marcos. Dinideny niya na hindi nakialam, pero ho ang ICC, nung in-interview mga kababayan, maliwanag sa sikat ng araw, na ang nag-provide ng ebidensya, ang Marcos administration. Nako. Ituloy pa natin. Okay. Previous contributor, I think, mentioned it. These two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include all the questions. Hindi ko nga inaasahan na ang Marcos pa naghanda ng ebidensya at ngayon si Marcos ay handa na makipagtulungan. Ayan ho ang sinasabi ko mga kabayan. Klaro. Klarong-klaro. Klaro, mga kabayan, na niloloko po ni Marcos na ipinagkanulo po ng presidente ho na Republika ng Pilipinas ang ating soberentiya. Correct. Nasaan na ho yung sinasabi nyong protektahan natin ang ating soberentiya? Wala. Hindi ho ba nung nakaraan ang tatapang po ninyo at sinasabi ninyo na ang kailangan maprotektahan ng ating soberentiya, ang West Philippine Sea, atin ito. Yung South China Sea, atin yan. Dahil sakop ng ating soberentiya yan. Pero ho ito, biglang bumigay si Marcos. Ano nangyari? Napakasimple lang ho. Sila na ho umamin, hindi na ho tayo kinakailangan. Sila ho ang umamin diyan po sa yung mga taga-ICC na ang Marcos ang naghanda ng mga ebidensya para ho, hindi nga namin i-expect, sabi nga, di ba, we are not expecting that Marcos handa na siyang magbigay sila na prepare ng ebidensya at handa na makipagtulungan. So, sinungaling ho ba si Bongbong Marcos? Ayan ha. May include whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of its being tainted before it ever arrives in The Hague. And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two? Hala. Si Marcos pala ang excited na makuha si Pangulong Bongbong Marcos. At ito ibinulgar ni Remulla kung sino ang nagplano, mga kabibig. Ito mga kabibig sa isang interview ni Remulla, ito nangyari. Remulla ibinunyag ang mga nagplano sa pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman. Sina Marcos Jr., Anyo, Teodoro at siya mismo ang nasa likod raw ng operasyon. Nako. Isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Digong sa ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Secretary Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at si Remulla mismo. Sa isang panayan sa Billionaire News Channel On Point, tinanong ni Pinky Webb si Remulla kung sino ang mga unang nakakaalam ng plano. You cannot plan an operation like this and involve too many people. Ibinunyag din ni Remulla na si Anyo, dating kasapi sa kabinete ni Duterte, ay may malaking papel sa operasyon. Traidor itong si Anyo. I think he still shares some affection for the former president. They have a very good working relationship, but he is professional. He is a soldier and he is a gentleman. So he served his role, and the information that he gathered and shared were very reliable. So trinaydor si Digong ni Anyo. Dagdag pa ni Remulla, si Anyo ang nagbigay ng impormasyon. May mga diskusyong manatili na lang ang dating Pangulo sa Hong Kong o China. Alaka. So bale,
itong si Anyo ay nakikipaghalubilo lang kay PRRD para lang makakuha ng impormasyon. So, spiya pala itong si Anyo. Nagbalat kayo na friendship ni PRRD pero kumukuha ng impormasyon at kanyang binibigay sa grupo ni Bongbong Marcos, such as the conversation on whether or not they would go home sila PRRD. I think the lawyers were prevailing him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed for him to go home. So, ang mga lawyers parang ni Digong sabi na, Digong, wag ka umuwi sa Pilipinas kasi may ICC na warrant, pero ang mga anak ni Digong ang sabing, uwi ka sa Pilipinas. Di ba? Matapos pagbalik ni former President Duterte sa bansa noong March 11, agad siyang inaristo at madali ang ipinadala sa Lahag. Ang mga revelasyon ni Remulla ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano plinano at isinakatuparan ng Administrasyong Bongbong Marcos ang pagsuko kay Duterte sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ng Pangulo noong gabing iyon na consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC, we didn't help them in any way. Pero previous video, sinabi ng ICC na tumulong ang Marcos administration. Napag-alaman rin mula sa isang panayam ni Remulla kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang naghatid kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Kung talagang walang plano si Bongbong Marcos, hindi siya magbabayad sa sa jet plane, di ba? Chartered flight. Ang tanong, kang Marcos ba talagang pera yun o pera ng taong bayan? Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President. Diniretso naman siya sa Netherlands noong alas 11:03 ng Martes ng gabi. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Paano we didn't help them in any way? Ikaw pala yung nagbayad ng flight ng eroplano ng BBM. Sana hindi ka nagbayad, sana hinayaan mo lang ang ICC magdala ng eroplano dito or kung anong gagawin nila para madala si Digong sa Netherlands. Pero ikaw Office of the President ang nag-spend ng pera para i-travel si Digong patungong Netherlands. Iyan ba ang sasabihin natin, we didn't help them in any way? Ano ba naman yan? Anong klaseng logic yan? So, ginawa mong tanga-tanga ang mga tao. Lumilitaw na aktibong tumutulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay sa kilos ni Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa Netherlands. Tingnan mo, lumabas talaga ang totoo. Di ba? Yung sekreto hindi talaga matatago, mga kabibig. Kasi ang taga-ICC ay nagsabi na the Marcos administration is very, gusto nang makipagtulungan, nagbibigay ng mga ebidensya. So, anong ibig sabihin yan? Nilaro lang ni Bongbong Marcos ang mga tao. Pinaniwala ni Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay hindi tumutulong sa ICC. Ang atin lang ay, ang Interpol, ang ating binigyan diin. Pero, ang Office of the President ang nagbayad sa eroplano. So, tulong ba yon or hindi? Baka sabihin ni BBM niya, obligasyon natin. Anong obligasyon? Obligasyon yan ng Interpol. Kasi sila ang gustong humuli kay Duterte. O obligasyon ba natin na ipagkalulong natin ang ating kapwa Pilipino sa ICC? Kung ako si Bongbong Marcos, hindi ko papayagan yan. May Korte Suprema tayo dito at naniniwala tayo sa justice system ng Pilipinas. So ngayon, ang mga tao hindi naman naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Mas maniniwala sila sa justice system sa ICC. So kung ano mang kaguluhan sa Pilipinas, dead man ang mga tao sa Korte Suprema. Ganito ang nangyari Para yatang sinampal ang Korte Suprema ni Bongbong Marcos. Hindi makapalag ang Korte Suprema sa ginawa ni Bongbong Marcos. Denied nga ang TRO. 'Di ba? Ang TRO, petisyon ni Bato de la Rosa at mga lawyers ni BBM ni Duterte denied. 'Di ba mga kabibig? Ang habeas corpus na lang hinihintay natin. Binibigyan sila ng 24 hours para mag-reply pero sa Lunes pa daw sila mag-reply kasi weekends na bukas. So, unti-unti nang nakikita natin ang katraydoran ng ilang mga tao para lang mawala sa eksena si Pangulong Duterte.
Huwag na tayong magmangmaangan mga kabibig. Nandiyan na yung mga ebidensya, mga videos, mga interviews. Itong interviews ni Remulla, yung sinabi niya ang pagplano nila. So it means meron talaga. Kasi kung sabihin natin ang Interpol lang, so sabihin natin bahala ng Interpol kung anong gagawin nila. Hindi tayo makikialam sa Interpol. Pero sinabi na nagplano sila. So it means gusto nila. Mga kabibig. So yun lang kabibig ang ating latest libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.